Isang magandang kinabukasan, hatid ng K-12 sa ating lahat. Isang magandang kinabukasan natin ng K-12. Good morning, Mrs. Flores. Ngayon po ay masasaksihan natin ang debate na gagawin ng mga mag-aaral buhat sa ikalawang baitang Section Diamond. Dito sa paaralang pang-alaala kay Kagalanggalang Lucena Atienza dating Ginoo. Naririto din po ang aking mga kasamang guro, Ginang Jonalyn A. Ronquillo, guro sa ikatlong baitang, Ginang Evangeline V. Albo, Hikasi and AP Coordinator, at ang ating kagalanggalang Ginang Maria Concepcion A. Candaba, Pangulong Guro. Pakinggan po natin ang ating tagapagsalaysay, Shaila Atienza. Ngayon po, ay matutuloy natin ang debate tungkol sa pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan. Aaliman natin kung ang mga tao sa pamayanan ay dapat magtulungan o hindi sa mga gawain. Para sa panig ng proposisyon, naririto ang mga kasapi, Lloyd Ian Marquez, Dennis Balita, Stephen Concepcion, Jerilyn Lopez, Jomer Niran, Julia Dating Ginoo. Para sa panig ng oposisyon, naririto ang mga kasapi, Michael Vicente, Giancarlo Baleton, Jonna May Abante, Angel Duca, Warren Lopez, Lester Abante. Pakinggan natin ang unang magsasalita sa panig ng oposisyon. May iba't ibang uri ng pagtutulungan sa pamayanan. Ilan sa mga ito ay ang pagtutulungan sa paglilipat ng bahay o bayanihan, ang pagtutulungan sa pagtatanim at pag-aani ng palay, ang pagtutulungan sa paglilinis ng ating kapaligiran, at ang pagtutulungan natin sa oras ng sakuna at kalamidad. Kung ang bawat isa ay may pagkukusang tumulong sa mga gawain sa pamayanan, madali natin itong matatapos. Magkakaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan at pagkakabuklod ang mga tao sa pamayanan. Ang kalusugan ay mahalaga at kailangan nating pagkukulan ng pansin. Dahil tayo ay may karapatang mamuhay ng malinis ng paligid. Nang sa ganon ay magkaroon ng malusog na buhay at pamilya. Kaya nating linisin ang ating kapaligiran kahit tayo ay nag-iisa. Mas mapapadali ang paglilinis lalo na sa kapaligiran kung wala tayong kausap o kakwentuhan. Isang halimbawa ng pagtutulungan ay ang bayanihan. Kung ang isang bahay ay kailangan ilipat ng lugar, makakaya ito ng isang tao lamang na nangangailangan ito ng maraming tao, at dahil pagtutulungan, mapapadali at mailalagay ng maayos ang bahay na ililipat sa ibang lugar. Paano mo masasabi na ang hangarin ng mga taong dumating ay ang pagtulong? Dahil kung sila ay magpakita ng pagkikiisa sa pagbuhat, masasabi ko ang hangarin nila ay pagtulong. Kalimitan ng mga taong dumarating sa pagtitipon ay hindi pagtulong ang hangarin kundi ang pakiusyoso na lamang. Ang pumuna sa mga negatibong gawain ay malimit natin naririnig sa mga taong ito. Kaya mas mamarapatin ko pang gumawa ng nag-iisa dahil mas mabilis ko itong matatapos. Paano mo maiipakita kahalagahan ng pagtutulungan kung ikaw ay gumawa ng mag-isa lamang? Sa sarili nating pamamuraan, maaari rin tayong magpakita ng pagtulong nang hindi na kailangan ng kasama sa paggawa. Halimbawa sa paglilinis, kailangan na magpatulong sa iba. Ikaw lamang ay maaari nang gumawa ng gawain kahit mag-isa ka lamang. Sa ating paglilinis ng kapaligiran sa pamayanan, dahil sa ito ay malawak na lugar, kaya kailangan ang
madali natin malilinis ang mga ganitong lugar. Paano nagtutulungan at nagkakaisa ang mga tao sa pamayanan? Sa pamamagitan ng sama-samang paggawa at may pagkakaunawaan. Dito makikita na ang mga tao ay nagkakaisa sa pamayanan. Kung hihingi ka ng tulong sa mga taong di mo naman masyadong kakilala at hindi ka naman pinaunlakan ng kahilingan mo, ano kaya ang nararamdaman mo? Malungkot ka diba? Samantalang kung ang isang gawain ay nagawa mo ay nang maayos ng mag-isa, walang iisipin na may utang na loob pa dapat, tandaan ang dapat mabigyan ng kabayaran. Ano ang gagawin mo upang maging madali ang mga gawain? Gagawin ko ang gagawin ng mas maaga at hindi ako magtatamad, tama rin upang madali kong matapos ang mga gawain. Ang pagtutulungan sa oras ng kalamidad at sakuna ay ginagawa din natin. Halimbawa, may malakas na bagyo, tindol, o may nasunugan. Nagtutulong-tulong ang mga tao upang mailigtas ang mga nasalanta, nasugatan at naepektuhan ng kalamidad. Paano mo mailigtas ang iyong sarili kung ikaw ay nag-iisa, kung walang tutulong sa iyo o kung walang dadamay sa iyo? Kaya mahalaga ang pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan. Dapat alamin natin ang mga precautionary measure pagdating ng sakuna upang kahit nag-iisa ka lamang, hindi ka mapapahamak. Hindi lahat ng tao ay may mga kasama, lalo na nasa liblib na lugar. Kahit mag-isa ka lamang, kaya kong pangalagaan ang aking sarili dahil sapat ang aking kaalaman. At dito po natatapos ang debateng ginawa ng mga mag-aaral buhat sa ikalawang baitang. Okay, palapakan ninyo ang inyong mga sarili sa ginawang debate ito. At alam natin na ang bawat isa ay may kakayanang gumawa kahit nag-iisa, at mas lalo't higit kung may mga kasama at nagtutulungan. So sa ating mga hurado, aalamin natin kung sino ang nanalo sa debating ito. At pagkatapos, gagawa kayo ng reflection kung ano na intindihan ninyo, kung ano ang pumasok sa inyong isipan sa ating debating ito. Maraming salamat po.